Matinding challenge na naman nga itong i-DIY namin ni Inday na pang Grand International nga ang aurahan but in low budget supot pala with version. Huy! Masusubok na naman nga ang kakayahan natin sa pagtahi, pagdrawing, paggupit nga ng maayos para makuha nga ang shape ng gown, pagkukulay, mano-manong pagdikit nga ng mga stickers, at pag-iisip nga ng bagay na recycle materials para mabuo lang ang crown gown na ito na ginaya mula sa suot ng ating Miss Granda. So, suotin naman ng kanyang mini Miss Inday. Nilabas ko na naman nga itong mannequin niya na pagsukatan ko nga sa gagawing gown dress at talagay lang nga ako dito ng tela na skin tone. Kasabay, papatungan ko naman nga nitong may sequence sa telang orange. Pagkatapos matahi sa likod, ay saka naman nga ako magguhit dito sa harapan para sa shape na aking gugupitin. Inuna ko na nga itong sa taas, papunta nga rito sa baba. Madetalye nga bawat gupit dahil di nga siya maganda tignan kung hindi pantay. Kaya tiyaga lang talaga, kahit di man tugma sa ginaya ay carry na, basta makagawa ka lang. Huy! Sa pinaka-lower part, hindi na nga ako nagupit. Ang ginawa ko ay ginuhitan ko na lang nga siya ng glue stick para dagdag guhit lang akong titignan. Hanggang sa ma-achieve nga yung ganitong looks ng dress. Huy! Pagdating sa pagkukulay o pagpipinta, ay nangunguna lagi ang Inday dyan. Naghalo lang nga kami ng kulay at ipapahid nga dito sa glue stick sa damit. Imbis na sa papel nga siya lagi nagpipinta, ngayon ay sasusuotin niya na. Nagdagdag naman nga ako ng ribbon dito sa dress. Ididikit ko lang nga ito gamit ang glue stick para mabilis lang nga gawin kaysa sa tahiin. Huy! Magkabila ang bewang nga ay dinikitan at nagkulay pa nga ako dito ng color red para di makita nga yung guhit sa glue stick. Tapos ay magdidikit naman nga ako nitong rhinestone sticker sa pinakatap ng kanyang gown dress. Dito nga ako nagtagal ng very light dahil mano-mano nga ang pagdidikit itong liliit na kung wala ka talagang tiyaga, katawan ay parang nilaga sa ngalay. Uy! Dapat kasi ganito nga ka-red na rhinestone stickers ang ididikit ko. Ang kaso, ito na lang nga ang natira ko dito sa bahay. Kaya dinagdag ko na lang nga ito dito banda sa may dulo. Maraming oras talaga ang gugulin para makabuo nga ng DIY dress. At para malibang nga ako at di makaramdam nga ng ngalay, nanonood nga ako para ma-divert nga yung aking kapagguran. Ay, for the go. Tapos, kinulayan ko naman nga ng pula itong mga dinikit ko na rhinestone stickers para pumantay lang nga ang kulay niya into this. Hala! Kinikilig ako kahit DIY lang nga at di man gayang-gaya sa ginaya, nagawan pa rin nga ng paraan. Sunod ko namang ginawa ay kumuha nga ako ng 2 balabal, tinalik ko at tinikitan nga ng packaging tape para di mumuka at gagawin ko nga siya ng parang lubid. May mga natira din nga akong plastic orange bag sa last DIY dress ni Inday na aking ginawa. Natutuwa ako na magagamit ko nga ito ngayon at walang masayang sa binili kong plastic bag. Tinali ko lang nga dito mano-mano ang mga supo. Nakatulog din nga ang Inday at ako naman pinagpatuloy ko lang nga ang paggawa habang nanonood. Nang malapit na nga akong matapos, saka naman nga nagising ang Inday at tutulungan niya daw nga ako magtali. At pati nga ako ay kasama rin nga sa tatalian niya. Huy! Break time muna ang mga Inday. Uminom muna nga kami ng barley. Pwede ito sa mga bata na kaedad kay Inday, sa nanay, tatay, kuya, ate, at pang overall health siya. Lalo na pwede sa may mga PCOS, bato sa abdo, constipated o acidic. 395 mo, may 100 grams ka na 40 to 50 kabaso na nga ang natitimpla sa isang pack. Go! Tapos, ginupitan ko pa nga ng patulis itong mga supot para may kaanik-dikan design at nagdagdag pa nga ako ng orange na balahibo na ididikit ko dito. Alas 5 oras nga ang ginugol namin para makabuo lang ng mini Miss Grand dress na ito at sa parto na nga ang pag-photoshoot kay Inday.